And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Darating ang araw, ipapapatay ko sila. Hi, DJ Rocky. Nitago mo ako sa pangalang Faye. At ito, ang aking secret file. 10 taon na ang lumipas. Pero nandito pa rin yung sakit. Nandito pa rin yung pagkamuhi ko. At higit sa lahat, nandito pa rin yung trauma. Back in my schooling days, sa araw-araw ng ginawa ng Diyos, tindahan at bahay lang ako. Puro aral at tulong sa pagtitinda sa palengke. Dumating yung araw na kailangang umuwi ng parents ko sa Mindanao, kaya 2 lang kami ng kapatid kong mas bata sa akin ang naiwan sa bahay. Hindi na siya nag-aral, kaya siya ang nagbabantay sa tindahan namin. Tinutulungan ko na lang siya after school at tuwing weekend. Isang gabi, hindi agad nakauwi yung kapatid ko. Kaya hinintay ko siya sa labas ng pintuan namin. At nung dumating na siya, sinabihan ko siya na i-lock ang pinto. Dumiretso na ako sa kwarto ko dahil alam ko naman na inilak niya na ang pinto. Hindi ko na sinarado ang pinto ng kwarto ko. Madaling araw, naalimpungatan ako. Pagdilat ng aking mga mata, nakita ko yung pinsan kong lalaki nasa loob ng kwarto ko at nakahawak sa akin. Nang maramdaman niyang nagising ako, bigla siyang kumaripas ng takbo. Hinabol ko siya pero nung nasa pinto na siya, doon na lang ako nahimasmasan na wala pala akong suot pang itaas. Nanginig ako at napasigaw. Hindi ko alam kung bakit nangyari yun. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nagising na nga yung kapatid ko at sinabi ko sa kanya yung ginawa ng pinsan namin. Sinabi ko na tawagan niya yung ate namin para papuntahin sa bahay. At nang dumating ang ate ko, ikinuwento ko lahat ng nangyari. Nginig na nginig ako nun sa takot. Pero ang ine-expect kong magiging aksyon ng ate ko, hindi yun ang nangyari. At ang sabi ng ate ko, wag na wag raw naming sabihin kahit kanino. Bakit? Dahil asawa niya yung kapatid nung taong nagtangkang gahasain ako. Yes.
Asawa niya yung kapatid nung taong nagtangkang gahasain ako. Ganun naman sa Muslim. Kapwa pinsan mo, ipinakakasal ka. Nakiusap siya dahil natatakot siya na baka maapektuhan silang mag-asawa. Nasaktan ako. Naiyak. Pero ano bang magagawa ko? Ilang araw ang lumipas, hindi na ako mapakali. Kaya nung tumawag ang nanay ko, hindi ko na napigilang magsumbong at sabihin ang lahat ng nangyari. Bigo na naman ako. Dahil imbes na paniwalaan ako at hanapan ng hustisya ng sarili kong nanay, ay sinabihan pa ako na wag sasabihin kahit kanino ang nangyari. Dahil isang malaking kahihiyan daw yun. Isang malaking kahihiyan. Lalo na't pamangkin ang gumawa nun sa akin. Pamangkin niya ang gumawa nun sa akin. Naisip ko, dapat pala hindi ko na lang sinabi. Dapat pala, hinayaan ko na lang. Kasi, mas masakit pala yung resulta. Yung sinabi ng mga taong akala ko magiging karamay ko at katulong ko sa pagkamit ng hustisya. Lumipas ang taon, pilit kong itinago ang nangyari. Pero araw-araw, hindi ako pinatutulog ng nangyari nang dahil sa takot. Hanggang sa nagkaroon ako ng depresyon. Ang masaklap pa, ang ate ko, hiniwalayan ng asawa niya at nag-asawa ng panibago. Nung minsan na nag-post ang ate ko about sa kabit, nag-comment yung kapatid ng dati niyang asawa na babae at sinabing, "Move on na." Nasaktan ako para sa ate ko kaya nag-reply ako na wag siyang makisali kasi hindi niya alam ang kademonyohan ng mga kapatid niya. Nag-reply siya sa comment at sabi, kung matapang daw ako, edi pumatay daw ako. Nalaman ko rin na sinabi pala ng mama ko sa magulang ng pinsan ko yung nangyari. Pero ang iniisip nila, hindi totoo yun. Grabe ang pamamayani ng galit sa puso ko. Grabe din ang sakit na nararamdaman ko. Sinugod ko ang bahay nila. Wala pa ako sa loob ng bahay nila. Nagsisisigaw na yung pinsan kong babae na papatayin ko raw siya. Sumisigaw pa siya na gumagawa pa raw ako ng kwento tungkol sa kapatid niya. Yung kapatid niya na nagtangkang gahasain ako. Ang sama-sama nila. Gusto kong magwala. Gusto ko silang patayin. Lahat gusto kong patayin. Pero pinigilan ako ng ate ko at pinauwi. At doon nabuo sa isipan ko na darating ang araw. Ipapapatay ko sila. Masama mang isipin, pero yun yung nabuo sa isipan ko. Lumipas ang taon, hindi na ako umuwi sa lugar namin. Nag-ibang bansa na rin ako. Then one day, nakita ko ang comment ng nanay ko dun sa post ng kamag-anak namin. Sa post, nakalagay na pulis na yung pinsan ko na nagtangkang gumahasa sa akin. At ang comment ng nanay ko ay, "Congratulations. Muling nabuhay yung pagkamuhi
galit ko. Yung pakiramdam na bakit ganito. Idagdag pa natin yung nakikipag-bonding pa siya sa mga pinsan kong babae na nagsabi sa akin ng hindi magagandang salita. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Magpakamatay. Magpakamatay dahil hindi ko makitaan ang sarili ko ng halaga. Dahil mismong nanay ko, hindi ako kayang ipaglaban. Araw-araw, humihingi ako ng tawad sa Diyos dahil hindi ko magawang magpatawad. At nasasambit ko na lang na kung hindi man po ako makapasok sa langit dahil hindi ko kayang magpatawad, humihingi pa rin ako ng tawad dahil hindi ko po talaga kaya. Sa ngayon, may magandang trabaho na ako sa Pilipinas. May maayos na buhay. At ilan sa mga kamag-anak ko na hindi alam ang kwento ko ay mayabang ang tingin sa akin. Dahil hindi na ako nagpaparamdam o nagpapakita sa kanila. Pero alam ko sa sarili ko na isang araw, uuwi ako at sa pag-uwi kong yun ay may paglalamayan na sila. Ako? O ang taong nagbigay sa akin ng trauma? Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Faye. At ito, ang aking secret file.